The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Intel Intel. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanunood sa Banateros dito lang sa SMNI. Ako po si Coach Oli. At ako naman po, si Jay Guevara. Ako naman po, si Master Judea. At ako naman po si Boss Dada na talaga namang walang salamin, walang sombrero, lahat wala. Walang Dahil ligo. nataranta kami ngayong araw na to mga bossing. Kami po ay napasugod ng maaga rito dahil sa mga intel na natatanggap natin. Ay, yun na nga, mga kababayan, medyo kinakabahan kami kanina. Okay, kinakabahan kami kanina at syempre, dahil sa nalaman namin, good thing, no? At medyo umaayon pa rin sa atin ang Pagkakataon dahil umulan. Ngayon ko lang nalaman, natakot pala talaga sila sa tubig. Kaya naman pala nung sila ay binombahan ng tubig dito para, ano lang, parang hose-hose lang ng pandilig yun. Pandilig ng halaman Kaya yun naman pala galit na galit sila, ayaw talaga nila sa Hindi, tubig. tsaka- Kanina naman umulan. umulan. Oo. so Pero may- pati ano pala, alikabok, takot din pala sila. sa alikabok. talaga pala. Spoiled talaga Hindi kasi sila. ano yun, kaya takot sila sa tubig. Alam nyo, kapag ang uling nabasa ng tubig, hindi magbabaga yan, di ba? Sa bagay. Ano ba kulay ni Tore? Uling. Ay, grabe ka. Paano ka ha? Hoy, May pun- kasing ko yun. Kasing yun. Kasing kulay. Kasing kulay ko yun. Ay, Wala sorry, kaya sorry. Hindi, masama ang ano mo ha. Medyo- Bubusina ka, ha? medyo- Bubusina ka. Bago ang lahat, Medyo batiin fresh ka muna naman natin. dun. May bisita tayo sa studio. Ayun. Sa ating lab na si Mama Sonia na Si Glory Mama Mountain. Sonia, nandiyan. Magandang gabi po, Namimiss na Mami namin Sonia. ang iyong mga... Sa kasama ni Mami Sonia. namimiss na namin yung iyong mga si nilupak. Sir, yun din, no? Si Sir, nakalimutan ko yung pangalan. Ang dami naming viewers dito, mga 7,000. 7,000 viewers andito sa studio. Basta yun sa mga taga Glory Mountain, relax lang po kayo dyan. Kami bahala sa inyo dito. Chill-chill lang. At nananahimik si Coach Oli. Patatawanin po namin kayo dyan. Alam nyo, kasi may nagsasadya sa akin marami ha. Sabi nila yung water cannon na ginamit, lagyan daw ang ibala daw doon ihi. Doon na Ay, grabe. Sabi ko, Ang dami. wag naman, sobra naman. Para papuno mo ng Huwag ihi ganon. yun. Masyado namang bastos yung ganon. Yung galing sa septic tank, kinilagay natin doon. Para magtakbuhan sila Grabe yung pala mga yun. manunood natin, medyo galit na talaga. Kung ano naisip, lagyan daw ng ihi, lagyan daw ng Naku. yung gano'n. Naalala ko Pasintabi sa tuloy, mga no? kumakain. Pasensya na po sa mga kumakain. Pero naalala ko yung sinabi ni VP Sara, no? Sabi ni VP Sara kahapon, doon sa kanyang press con, na pagka binarubal ka ng tanong, barubalin mo din ang sagot. Pero I don't think KOJC will do that, hindi. Pagka, yung KOJC kasi, pag binato mo ng bato, babatuhin ka nila ng pagmamahal. Waxis na may double patty. Tapos pagmamahal. Batuhin nyo ng French baker, French bread French bread, pero tostado. para matigas. Ay, Pero alam nyo, nag-ikot kami kanina, may malaki naman improvement. Wala nang mga naka-face masks. yun. Yeah. Palakpakan natin. Palakpakan natin. Maraming salamat Hindi, sa alam mo, mga may, kapulisan. may dahilan daw yung face mask para wag sa alikabok. Kaya nga pati yung plate number, tinatakpan, para hindi maalikabukan. maalikabukan. Gusto nila malinis yung plate number. Ganyan kalilinis tong mga pulis na to. Pero sa akin, it's a sign na tumutupad sila doon sa kanilang mga sinasabi doon sa hearing. Sana tuloy-tuloy na ito at sana magkaroon tayo ng kahit paano pagbabago
or magandang development dito sa nangyayari, sa sitwasyon dito sa KOJC. Pasalamat tayo kay Senator Bato de la Rosa kahit na nagmamadali ka lagi. Sa susunod po sana pagka nag-set ka ng hearing with KOJC, sana po yung wala kang kasunod na yung mga prior appointments para talagang dire-diretso matakil natin lahat ng mga issues na gusto nating ma-address dito kasi madami pa pong mga dapat pag-usapan, dapat maset po natin yung parameters ng pagsiserve ng alias warrant of arrest ng Region 11. Kasi di ba nakita naman natin naging successful with NBI, dapat makausap natin yung NBI dun sa Senate inquiry and makapagbigay ulit yung NBI ng kanilang statement as to paano nila kinandak yung kanilang recently peaceful na pagsiserve ng alias warrant of arrest. Pero pasensya mga bossing yung kaayusan na sinasabi nila, medyo kontra ko yan. Hindi ako talaga naniniwala dyan. Pasensya na po. Baka pakitang gilas lang yan. Ningas kugon. Siyempre, ganyan lagi pagkatapos ng Senate hearing, nawawala yung pulis sa tapat, tapos babalik na naman. Pero masisira si dyan, masisira si Abalos dyan. Kasi talagang sira siya ang nag-promise Hindi ibig sabihin, kung sa ganitong simpleng bagay, hindi niya kayang tuparin yung pangako niya, lalo na kung siya ay nanalong senador na. Hindi rin niya kayang tuparin kung ano man ang plataforma niya. Tatakbo ba yan? Alam mo, sana nga mali ako. I really hope I'm wrong, but I think I'm right. Uy, grabe Wow, English yun Buti di nawala yung sound. Pag umi-English ka nawala Pero, yung sound. pero isang katanungan talaga. Bakit wala si Marbil sa Senate hearing? Alam naman natin, just recently, binunutan si Bato de la Rosa ng PNP Security. Siguro, isa ng reason yan. Pero baka masyado siyang busy. Baka masyadong busy si Marbil pala. Marbil. Balita ko, parang nangangampanya na. Nangangampanya na. Kaya naman pala may mga viral video nangangampanya, nangangamay-ngamay. Kaya naman pala si Marantan at saka si Torre medyo nagigirean na. Gusto pumalit. Siyempre. Wow! Ganun yan. Pero boss Dada, medyo nagtataka lang ako, matanong lang kita kasi madalas ka magkamali dyan tsaka si Sir J yung Barbie tsaka Marbil. Napapaisip ako, bakit magkatunog ba? kasi. Yung ba pangalan? Hindi na magkatunog kasi. Barbie. Ano ka, Magkatunog. Ginagawa Kasi niyo mahilig ako magmalaro ng Barbie nung maliit ako. Ginagawa niyo naman bading si Sir si Marbil Captain Marbil ang pangalan nun. Hindi, mas maganda. Gawin natin. Pagsamahin natin. Babae din yun si Captain Marbil. Mas maganda pagsamahin natin lahat. Captain Marvels. Yan. Kompleto. Bells as in B-E-L-L-E-S. But anyway, kudos kay kay Senator Bato. Yung hinahanap ng mga tao, medyo nakita kahapon doon sa mga binibitaw salita ni Senator Bato. Katulad na lang nitong binanatan niya si Marantan na yung sa face mask nagbe-face mask daw itong mga kapulisan dito sa Davao dahil sa alikabok. Hindi Alikabok sobrang sensitive nyo naman. Alam ko sa training kumakain kayo ng lupa at saka sili. Pati putik Ewan ko bakit ngayon napunta lang kayo, na-uniformihan lang kayo, bigla kayo naging sensitibo sa mga alikabok May expiration ata yung training Hindi ko alam, siguro kailangan i-retraining ang mga ito. Pero in fairness sa mga pulis dito, pagka checkpoint sa umaga, pagka tayo umaalis, ito ng mga mga estudyante. Hindi kasi kanina papunta kami dito, ang traffic sobra palang dami ng mga sasakyan na nandiyan na mga sumusundo sa estudyante ng Kingdom of itong Jose Maria College. KFCI. At pangatlong beses daw ngayong araw tinikitan ng HPG yung mga sasakyan na nakaharang naman dyan. Anong purpose? Gusto nila matanggal talaga yung mga sasakyan na mga nakaharang sa mga walls netong KOJC. Kasi nga, di ba, meron tayong intel na meron daw silang panggiba ng dingding. Pag sila daw pumasok dito, gigibayin nila yung dingding, di na sila gagamit ng hagdan. Naku po, mahiya naman kayo. Tsaka ang nakakapagtaka dyan, yung pinagpaparkingan ng mga sasakyan na yan, pagmamayari pa ng KOJC. Correct.
So wala silang karapatan para tikitan nila yung mga sasakyan na yan. Tama yun, no? Kaya medyo delikado talaga to. Medyo delikado talaga to. Kaya, Tapos ayan, pinipicturean nakita pa yung yung plate number. Talagang very, Ayun, sila, very, dito lang sila nang huli actually sa tapat. Yung ibang mga areas naman dito, hindi naman sila nag-ooperate. Correct. So, siguro sa tingin ko dyan, nagkaroon tayo ng Intel ngayon, nalulusob sila, tinikitan yung mga sasakyan. Siguro, ang purpose nila dyan ay para alisin itong mga sasakyan na to, para madali sila makapasok. Parang ganyan eh. Ganun ang ginagawa Nakikita talaga ko dyan nila. eh. Lahat talaga ng paraan ginagawa nila para lang para lang gipitin ng madaming mga intel actually mga bossing meron pa ngang mga lumalabas na bali-balita na naghahanap na daw sila ngayon noong isang loko-lokong profesional na willing matanggalan ng Lisensya lisensya sa pagkadoktor. para lang patunayan na magne-negative sila sa hair follicle test. Grabe. Babantayan po namin yan, mga bossing. Sabi ko sa inyo, malaking epekto nung pangahamon natin kay Inday Sara at yung Yan. pagsagot niya sa hamon. Correct. Kasi kapag sumagot si Inday Sara sa hamon at nag-negative siya, tapos hindi sila nagsipagsunuran, Alam na din. alam na natin. Alam na Oo. din. Kaya ngayon, ipaliwanag natin yung sinasabi ni Boss Dada. Ito po ay naghahanap daw, di umano sila, ng isang doktor na handang umamin or handang mawalan ng lisensya para lang linisin ang pangalan or ang resulta May kasunduan ng yan. hair follicle test ni President Bongbong Marcos. Di umano ito ay natatanggap lang natin na balita. So ibig Hindi sabihin, lang si President Bongbong Marcos to. I mean, lahat ng mga siguro, no? ng mga hindi lang natin pinapangalanan specifically, pero merong mga ganitong balita tayo natatanggap. At kapag nangyari ito, taxpayers money na naman pambabayad nila dyan sa Correct. pandurugas nila na yan. kaya Alam nyo kasi ako dito medyo nagtataka ako dahil sa sobrang katahimikan nila sa isyong ito. Ang tagal-tagal nilang sumagot at meron nga tayo mga balita na kaya tahimik sila dito dahil nagpapababa daw di umano ng tama para mawala yung droga sa katawan para kung sakali na magpapa-drug test Negatibo. Yan yung mga nadidinig natin kasi parang masyadong tahimik. Baka mamaya bigla nang may drug test tapos pumasok pa itong ating na intel na narinig na ito naman ay may babayaran para i-claim na negative. Kaya alam mo maganda talaga ito. Dapat ito ay televised on national TV o ng SMNI. Nang sa ganun lihiti mo kasi kung ang mangyayari, yung ginawa lang kagaya nung biglang naglabas ng result dahil sa St. Luke's, hindi rin credible eh. Yung pagpapadrug test, ang issue po dito, kailangan credible. Yan. Para maniwala ang tao. Kasi kung lolokohin lang din natin, shortcut natin yung drug test, hindi rin credible. Anong use nito? Di wala ding silbi. Hindi rin maniniwala ang taong bayan. Imbis na maraming nasasagot, lalong dumadami ang question. Kaya gagawin nyo na rin, gawin nyo na ng tama at may tapang. Huwag nyong paikutan. Then, idugtong ko dyan, Coach Oli, itong sinabi mo kasi SMNI. O kasi ready na daw ang mainstream media na ibalita ito na siya ay negative. Ay, wow! Kaya mabuti na lang SMNI. nangyari Antayin natin yung protocol o yung yung guidance na i-send kinawa nila Inday Sara para maging fair. Yan. Kumbaga parang ilang set ng ng tests yun, ilang merong third party, merong sarili mo, merong sa gobyerno para talagang patas malalaman kung Mas magtutugma yung mga resulta. Dapat yung Jay, maisip go. ni BP Sara, walang lusot, no? Yan. Oo, talagang gusto ni VP Sara yung convincing. yan. Hindi niloko yung mga tao. At saka ganito kung ano yung gagawin ni VP Sara Duterte na protocol, sana ganun din ang gawin nila para patas, para fair. Hindi yung lalabas na lang bigla, ito, hair follicle Ay, test. pwede. May picture lang, kunyari kinukuha na ng buhok. Ay, wag ganun. Hindi pangit tayo yun. maniniwala doon, mga kapatid. Napanood na natin yan bago mag-eleksyon. Maraming ngayon, marami nang pwedeng mangyari. Yung sa pulburon sa Alitab, sa Batangas nga na magic Yan pa kaya. Kaya wag tayong papayag na na bigla-bigla na lang maglalabas ng result na ito ay negative or positive na wala tayong nakikitang na hindi naka-live.
Kailangan nakalive talaga. Tsaka ano yung sinasabi mo kanina? Yung isa pang Intel. Yung yung Alin? magsasacrifice. Yung isang doktor na handang mag-sacrifice na mawalan ng lisensya para kung halimbawa magiging positive ang resulta, gagawin niyang negative. So yun, hindi na rin malabo yun. Oo. Kasi kung yung mga vlogger nga, di ba? Kaya Yung natin nilalabas tong mga mga Intel vlogger na nga, to is to nababayaran. preempt. Yan pa kaya. Para ma-preempt itong mga kabulastugang mga gusto nilang gawin. Yan. Para natin nilalabas itong mga to para kung talagang totoo itong mga binabalak talaga nila, naglilik ito, wag na nilang ituloy dahil nakabantay tayo. Correct. Yun ang lagi. Meron pa tayong isang Intel, yung sa pinatotohanan nitong Intel na to, yung kwento ni Cathy Binag. Oo. Na di umano ay itong Voltis 5 involved doon sa mga pagpapalabas Eto. ng mga ng mga preso. Ito, basahin ko to. Basahin mo. Mga preso from Dapecul ba to? Pinalabas di umano ni Tambaluslos dapat Davao Clark pero binago ang landing to Manila kagabi ng 11 p.m. sakay ng private plane. Mga drug-related cases, PDL persons deprived of liberty. Eto, pwede ba ito pangalanan? Wag natin. Pero ito ay mga preso, mga kababayan, na Pero may mga pangalan, involved ito sa killings ng mga Chinese dito sa Davao na involved sa droga. At ito daw po, mga kapatid, mga kababayan, mga partner, ay gagamiting testigo laban sa mga Duterte ICC, dito sa itong EJK. EJK, EJK. Kasi itong mga Chinese daw di umano, namatay ito dahil sa droga. Oo. So ito ngayon, ang gagamitin nila... Namatay? Pinatay daw ito eh. Di umano, pinatay daw ito. At yung pumatay, nakakulong ngayon. Okay. Yung nakakulong na pumatay, palalabasin, at patutuhanan niya na may pinatay siyang ganito related sa drug. Gano'n, ang parang lumalabas sa intel natin. Oy, ano yan ang Department of Justice, madami na silang pinalabas. Maraming pinalabas. Ng mga PDLs. So, hindi natin alam kung yung mga pinapalabas nila ng mga PDLs batch-batch, nahahaluan ng mga involved sa drugs. Tapos ayan, nakita naman natin, prominente ulit ngayon yung droga sa Pilipinas. Tsaka hindi natin alam kung malinis ba yung pagkakasalang sa nila doon sa pinapalabas nila. Kung totoo Wala ba naman na ito ay check nagbago na, kung ito ba ay talagang hindi mabigat ang kasalanan, ito ba ay nararapat na palayain. Hindi naman nila pinapaliwanag yun. So, napakadali pong gawin ang pagpapalabas ng mga preso. Ito ay, ito po ay intel na nakakarating lamang sa ating harapan at tayo lamang po ay nilalabas natin para ma-preempt. Na kung inyo pong pinaplano ay huwag nyo na pong ituloy dahil huling-huli na po kayo sa akto. Naalala mo ba yung sinabi ni Cathy Binag? Ganito daw yung mga nila, yung mga propaganda nila eh. Yun Yung nga mga modus operandi nila na ng magbabarkadang Voltis 5. Voltis 5. Huwag na natin ng pangalan. Kasi kilala nyo naman yun. Yung Ganyan Voltis daw ang 5. gawain nila. Dahil yung lugar na yan, yung Dapecul na yan, yan daw po ay... Pag-aari ng... yan daw po ay... isang tawag membro dito, ng Voltis 5. Isang membro ng Voltis Yan. 5. Yung ex ni Cathy Binag. Cathy Binag. Yan daw po ay... Ang tawag nga dyan is... hindi, sino na nga pala yun? Yung kanyang anak, si... Florendo. Florendo Land daw yan, yung Dapecul na yan. So yun lang po ay nakakarating sa atin ng mga intel. Maraming komentaryo dito, sabi, naka-private plane. Totoo yun. Totoo yun na dinig nyo. Yun yung sinabi. Biruin mo Private plane. Para nakatago eh. Biruin mo pagka si BP Sara dati nakita gumamit ng ng presidente. Pero ito, preso, naka-private plane. Hoy, ito yung lumapag na helicopter ng Malacanang sa sa dito sa St. Luke's. Sa St. Luke's? Hindi pa nila kinlear kung sino yung sakay nun. Wala. Malinaw na yun po ay Office of the President. Diba? Ano yun Chopper. Official Air Force chopper One yun. of Grabe na ngayon, President. no? Grabe na ngayon yung administrasyon natin. Yung administrasyong Duterte noon, sila yung nagpapakulong sa mga addict, sa mga pusher, sa mga drug lord at pinupuksa lahat ng krimen dito sa Pilipinas. Pero ngayon, yung administrasyon natin, tinotolerate at kinukonsinte, pinapalaya pa. Di umano yung mga drug lord, mga masasamang tao. No? Grabe. Tapos isinakay pa ng private plane. Tama ba? Private plane. Lupit. Sana all. Sana all. Tandaan nyo yung mga
intel natin na yan, ilagay nyo sa gilid ng inyong mga isip. Pag nangyari, sabihin nyo, sabi na nga ba magaling talaga ang mga Pero ito banateros na ito. nakakatawa. Ito ang nakakatawa. Wala pa sila nagagawa sa ating bansa, no? Wala pa sila nagagawa. Pero sila yung nauna na maglabas ng line-up ng senatorable sa 2025. Diba? Wala pa sila nagagawa. Yung mga independent, yung Duterte, faction, wala pa. Pero sila meron na, meron na silang Nandiyan na si Abalos. Nako, Diyos ko, Abalos. Kaya naman pala Huwag ka nang umasa, Abalos. Talagang hindi ka mananalo, maniwala ka. Sigurado, kahit ingiwi mo yung buong mukha mo, hindi ka mananalo, sir, maniwala ka. Kaya naman Gagawin pala, namin ang lahat ng aming makakaya para hindi ka nila iboto dahil isa kang hindi magandang ehemplo. Yung ginawa mong pagpatong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy, nakalaunan, inamin mo din na pwedeng maglagay sa bingit ng alanganin doon sa taong pinapatungan sa ulo. Alam mo namang mali pero ginawa mo pa rin. Kaya dahil dyan, duda ang isang dating opisyal ng gobyerno na walang kapalit ang donasyong pabuya ng pribadong individual laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Masyado naman raw kasing malaki ang 10 milyong piso para lang sa pagmamagandang loob. Narito ang balita ni Franco Baranda. Gusto lang nilang tumulong at sila po ay nag-aalok ng pera sa mga magbibigay ng paraan upang mahuli si Pastor Kibuloy. Hindi naniniwala si Atty. Harry Roque sa paliwanag na ito ni Benhur Abalos. Git ni Roque, masyadong malaki ang naturang halaga para sabihin na gusto lang tumulong ng donor kaya't nag-abot ito ng 10 milyong pisong pabuya para maaresto si Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi ako naniniwala na walang kapalit yun. Na yun ay sa kabutiang loob lamang. No? So merong motivasyon yan kung bakit sila nagbigay ng 10 million. Miski magpapapogi lang siguro sa mga taong gobyerno o sa administrasyon dahil alam nila na kalaban ng administrasyon si Pastor Kibuloy. Malinaw talaga. Kapag ikaw nagbigay ng pera sa gobyerno, ano yan? Doubtful. Kung gusto mo mag-donate sa gobyerno, donation talaga yan sa gobyerno na walang kapalit. Diba? Ito ang kapalit ulo Yun. Ulo ng taong kapalit Bukod dito, naniniwala rin si Roque na posibleng may paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees ang pagpabor ni Abalos sa alok na pabuya kahit pasabihin nito na wala pa siyang tinatanggap na aktwal na pera mula sa nasabing donor. Una na ring ipinunto ni Kingdom of Jesus Christ Legal Counsel Atty. Israelito Torion ang posibleng paglabag ni Abalos sa pagtanggap ng reward money. Ito ang sinabi ng abogado sa ginanap na Senate hearing kung saan iniimbestigahan ang labis na puwersang ginamit ng kapulisan sa naging operasyon nito sa KOJC nitong Agis ng Hunyo. If we read the law, Your Honor, the clear letters of the law state public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. So even indirect acceptance, therefore, Your Honor, is covered within the great prohibition under Section 7D. Una nang kinuwestiyon ng KOJC ang legalidad ng pagtanggap ng donasyon ni Abalos mula sa pribadong individual at nais ring malaman ng KOJC ang motibo nito. Di ba ang tanong namin noon, sino itong private citizen na tumulong para mahuli si Pastor? May galit ba siya kay Pastor? Meron ba siyang, gusto ba niyang kunin si Pastor at patayin si Pastor? Kasi when you isang tao na hindi convicted na kahit anumang korte dito sa pamahalaan o dito sa ating bansa, yun nga, mas masahol pa siya sa pinakamasahol na terorista. At Sinabi naman ni Roque na dapat napaimbestigahan sa ombudsman ang legalidad ng pagtanggap ng pabuya mula sa pribadong individual. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Talaga naman, itong si Abalos ay consistent sa pagiging sinungaling. Makikita mo naman, si Atty. Torion at batas na ang nagsasabi na bawal yun. Pero hindi niya pa rin tinatanggap yung pagkakamali na yun. So batas na to Correct. Hindi niya pa tinatanggap. Now, paano ka boboto ng ganyang klase ng tao? Kung yung batas, hindi siya naniniwala at yung batas sa isip niya, yun ang kanyang paniniwalaan. Kaya dapat palitan na natin yung pangalan ng administrasyon.
Ano? Hindi, 'di ba? Ngayon Marcos administration. Dapat liar administration. Ay, galing eh. Kasi halos lahat eh. Magsimula sa ulo hanggang sa presidente, sa speaker, sa DILG, sa lahat. Magaling. PNP chief, hanggang sa kay Diwata Pares, kay Torre, 'di ba? Lahat halos walang pinagkakaiba, puro mga sinungaling. Magaling talaga tumagbigay ng alias si Jay, no? Kung may unli rice sa sa mga kainan, dito naman sa pulis may unli lies. Ito rin. Hindi naman daw siya nag-solicit. Hindi nag-solicit. Hindi naman ako nag-solicit at hindi rin naman ako tumanggap dahil wala ako ni Singkong Duling. Pero in-announce mo. In-announce mo. So anong ibig sabihin nun? Di ibig sabihin, in-accept mo na. Maaring wala pa sa iyo yung pera, pero tinanggap mo na, in-announce mo na, at ngayon in place yung bounty na yan reward na yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Isa yan sa reason bakit hindi siya lalabas talaga. Correct. Kasi parang shoot to kill order yan eh. Yan, tama Sabi yan. kasi nila magkaiba yung bounty sa reward. Nako. Kasi yung bounty pwede kang hulihin ng kahit sino. Yung reward daw ay kahit information lang na makakapagturo sa lokasyon, pwede na nilang makuha yung reward. Kahit pagbalik-balik rin mo, Boss Dada, bounty, reward, and all that, parehas lang yan. Iniligay mo sa pasaalanganin yung buhay na isang tao. Dahil ang pera ay pera. Limang tao ang nilagay niya sa alanganin dito. Correct. Sabi nga, di ba? Si Pastor at yung 5 pa, so 6 na tao ang nilagay ni Abalos sa delikado. Buboto ka ba niya ng ganyan tao? Nako, malabo yan. Hindi pa man napapatunayan na may kasalanan itong mga akusado, parang tila mo pinapashoot to kill na niya. Puganti ng tingin nila. Puganti pa ang tingin nila. Baka nakakalimutan kasi ni Secretary Abalos yung kasabihan na when money talks, everybody listens. So that makes it very dangerous. Kasi pinapatungan mo sa ulo, hindi pa nga napapatunayan, di ba? Kaya nga, halatang-halata naman natin na talagang sinunog siya ni Atty. Torion. At maging si Senator Bato ay hindi kumbinsido sa mga pinagsasabi nito nila Senator Abalos. Kaya nga, nananawagan si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police na ibalik ang magandang ugnayan sa mga mamamayan ng Davao City matapos niyang mapansin ang suot ng ilang pulis sa mga checkpoint na tila nagdudulot ng takot sa publiko. Si Troy Gomez, nagbabalita. Ginawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang paalala sa PNP habang pinamumunuan niya ang pagdinig sa Senado kaugnay ng umunoy labis na paggamit ng puwersa sa pag-serve ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ noong June 10, 2024. Noong nakaraang weekend, ibinahagi ni De La Rosa na umuwi siya sa Davao City at dumaan sa compound ng KOJC upang silipin ang kalagayan doon. Bagaman wala siyang nakikitang problema sa dami ng mga checkpoints sa lungsod, napansin ni De La Rosa na ang mga pulis na nagmamando ay nakasuot ng face mask na anya ay hindi bahagi ng regular na uniforme ng mga pulis. Tinanong ko yung mga patrolman, Dong, is that face mask part of your uniform talaga? Wala namang COVID ngayon eh. Bakit kayo lahat naka-face mask? Ano ba yan? Intimidating factor ba yan? Ginagawa ninyo? Ayon kay De La Rosa, hindi sumagot ang patrolman na kanyang kinausap. Bilang dating PNP chief at residente ng Davao City, sinabi ni De La Rosa na masakit para sa kanya na makita na nawawala ang tiwala ng kanyang mga kababayan sa kapulisan. Kasi, ganito po, Sir, DILG, taga Davao ako. Ramdam ko yung sentimento ng mga tao ng Davao. Right now, kahit anong sabihin natin, talagang ang kanilang pagtingin sa pulis ay nagbago. Talagang imbis na matagal nilang minahal ang pulis, Davao City Police Office. As I've said during the previous hearing, ilang taon yan, Hall of Famer, Best City Police Station of the Year. Dumating ang punto na hindi na yan pinapasama sa competition dahil palaging best, hindi na manalo yung ibang syudad. Ngayon, parang biglang bumaligtad yung pagtingin ng mga tao.
Binigyang diin ng senador na dati ring hepe ng Davao City Police Office na ang arrest warrant ay para lamang kay Pastor Apollo at sa kanyang mga kasama. Ngunit dahil sa mga kamakailang operasyon ng PNP laban sa leader ng KOJC, tila hinihiwalay na nila ang kanilang sarili mula sa komunidad. Alam naman natin yung ating policing concept na the police is the community is the police. Dapat ang samahan natin dyan ay maganda. Pero ngayon, it pains me. I am a Davao City Police for the whole, for my whole life. Police ako ng Davao City, pero naramdaman ko talaga. Parang galit na yung mga tao doon sa kanilang local police. Habang nananawagan kay Abalos, nilinaw ni De La Rosa na hindi niya hinahadlangan ang PNP sa pag-serve ng arrest warrant laban sa butihing pastor. Pwede bang mag-adjust tayo sa ating ginagawa sa Davao? I'm not trying to impede your operation against Pastor Kibuloy because that is perfectly legal, covered by warrant of arrest yan. Pero yung pag-antagonize, mga tao feeling harassed, every time na lang may makita sa checkpoint dito, checkpoint doon, na hindi mo lang makita yung nameplate, naka-mask na gano'n. Very intimidating, sir. Ipinangako ni Abalos kay De La Rosa na kakausapin niya si PNP Chief Romel Marbil at sasabihan ng mga pulis na tanggalin ang kanilang mga face mask at sundin ang tamang protocol sa pamamahala ng mga checkpoint. Nangako rin ang kalihim ng DILG na pupunta siya sa Davao City upang tingnan ang sitwasyon at ibalik ang magandang relasyon ng PNP at ng mga residente ng Davao City. Mr. Chair, maraming salamat sa pagsabi po ninyo, no? And I will make sure, no, this is my own commitment, Mr. Chair, mag-uusap po kami nila Colonel Hansel, nila R.D. Torre, and pupunta po ako doon. I will see it for myself, but I'll assure you this, no, na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng pulisyo. Pinaalalahanan din ni De La Rosa si Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan na tungkulin ng PNP ang mahalin ang kanilang komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, SMNI News. Yan, Choli. Abalos, hindi ka kailangan dito. Ang kailangan mo, tanggalin yung mga pulis dyan. Kasi, alam mo, tingnan mo, nasermonan ka ni Senator Bato. Diba? Ang ganda-ganda ng Davao. Ito lang tanong, anong silbi ng mga pulis dyan? Dati namang maayos eh. Bakit yung maayos, gusto nyong sirain? Alam nyo kasi, hinahanap nyo dito si Pastor Kibuloy. At ako'y naniniwala, alam nyo na wala na dito si Pastor Kibuloy. Wala siya dito sa kingdom. Gusto nyo lang harasin talaga ang KOJC. At gusto nyong palabasin dahil siyempre nagta-traffic dyan, lalabas masama ang KOJC, lalabas masama si Pastor Kibuloy. So gusto nyo silang pasamain sa Davao. Yan ang katunayan dyan eh. Gusto nyo kasi trial by publicity. Alam nyo, hindi kayo mananalo sa kaso. Alam nyo, mahina yung kaso ninyo. Kaya gusto nyo lang siraan. Wala eh. Sino ang sa pagsabi na may katuturan yung mga pinagagawa ng pulis dyan? It's a waste of money, it's a waste of time, it's a waste of resources. Kaya lumayas na kayo dyan, pumunta kayo doon sa kung saan kailangan kayo. Sabi nyo, kailangan ng mga pulis sa Maynila. Doon kayo, kasi doon talaga medyo magulo. Pero dito maayos eh. Diba? Anong silbi? Diba? Anong silbi ng mga pinagagawa nyo? Buti nga, bumait na eh. Kasi nung una yan, tinatanong kami kung saan kayo pupunta, ganun. Hindi ko alam kung dahil nagbago sila or dahil... Kasi nung tinatanong tayo nun, si Sir Apple ang driver eh. Baka pag si Sir Apple ang driver galit sa'yo, kuya. Kaya tayo tinatanong. Hindi, pero ngayon hindi na sila nagtatanong eh. Ha? O ikaw, Jay. Jackpot ang mga ngayon, ang mga NPA. Kasi halos lahat ng pulis dito sa Davao nandito sa harap ng KOJC. Nakagawa sila ng kabulastugan sa mga... Oo. At ito pa, no, speaking of 10 million bounty kay Pastor Apollo Kibuloy, alam nyo, pangalawang beses nang ginawa ito ni Abalos eh. Itong pag-deny-deny, kesyo hindi niya pa daw hawak, kesyo di daw siya na... Ginawa niya na to dati sa about dun sa issue ng 13 billion pulburo nung nagkakaroon na ng anomalya. Diba? Katulad yan, yung 10 million bounty kay Pastor, pinagyabang niya, kasi ganito, may sa lahat ng makakapagturo daw kay Pastor, ay magkakaroon ng 10 million pesos,
Ginawa niya rin yan nung panahon nung 13 billion na pulburon sa Alitagtag, Batangas. Di ba? Live yun, on the spot na pinarangalan niya yung pulis at ipinagyabang niya na history daw sa buong drug haul, tama ba? Na kulimbat ng mga kapulisan. Nakulimbat. Di umano. Di umano. Sorry. Lalo na check Nasa bat ng mga kapulisan. Parang ganun din yun. 2 tonelada, naging 1.2 na lang. Tapos dyan, di ba, kinabukasan, biglang bumaba yung kilo. Kasi, siyempre, maraming maraming nang kumu-question. 2 tonelada nagkasya sa isang ban. Parang posible naman ata yun. So, yun. Ganyan lagi si Abalos. Magyayabang, tapos bandang huli, uurong. Parang Hindi uurong. Yung kasabihan na biglang mananahimik. sala sa init, sala sa lamig si Abalos. Hindi uurong, bigla siyang mananahimik. Ganun ang style nila. Pag nasa sukol, tahimik. Katulad ng tanong ni Coach Oli kasi, ba't nandyan pa yung mga pulis? Ako para sa akin, dahil tamad silang maghanap. Tamad silang maghanap, sa totoo lang. Kasi alam naman nila na wala si Pastor dito. Meron silang intel funds, hindi nila alam paano gagamitin yung kanilang intel funds kasi wala naman silang intelligence. Parang hindi ka makapag-brainstorming nang wala ang brain eh. So dahil tamad sila, yan na yung para pag tinanong sila ano nang mga ginagawa niyong paraan para mahanap si Pastor. Checkpoint. Lahat ng lumalabas sa kanila ng mga sasakyan, tinitingnan namin, tinatanong namin. So gano'n, nakafocus talaga sila dito. At saka isa pa, property talaga Coach Oli. Property ng KOJC talaga yung isang target nila dito kasi makita mo naman, hindi ba, na freeze na yung assets ng KOJC. Kaya pati nga sabi ko, pati nga mga kabataan dito sa Children's Joy Foundation, tipid na. Mga bossing, mabuti na lang, mahusay Boss Dada, pasingit lang ako Sige lang. Alam nyo, nakikita akong strategy na nila, na gusto nilang gawin dito sa KOJC, strategy ng Sierra Madre. Hindi pong, di ba, sabi ni Torre, mag-i-stay daw sila dito. Mag-i-stay sila ng ilang strategy ng Sierra Madre. Hindi pong, di ba, sabi ni Torre, mag-i-stay daw sila dito. Mag-i-stay sila na, hindi na nila papakawalan to. Parang yung sa Sierra Madre, hindi ko naman sinasabi na hindi sa atin yun pero yung nakikita kong strategy na pinasadsad yung na hanggang sa, para hindi na makuha ng iba. O ganun yung nakikita kong maaaring gawin dito ni Torre. Ayan yata yung sa Masunggi, no? Yan ba yung sa Masunggi? Oo. Yun. Yun. Hindi, yung plano nilang gawing penal farm yan Para naman, syempre, nandito na sila sa loob. Pag dumating yung hindi na nila ito papakawalan. Kasi, hindi naman din mga tangayan para sabihin nila, nandito Ang siya. tanong, papayag ba yung mga member ng KOJC? Hindi, good thing. Si Senator Bato, sinabi naman niya, bawal yan. Kasi private property yan Yung warrant nyo doesn't give you the authority to stay there for a long period of time. Tama. Maling-mali talaga. Mali ang pagkakaintindi kasi nito ni Torre sa mga binabasa niya Kaya nga yung elsewhere, doon sa pinagmalaki niya pa yung elsewhere, ayun, isinampal ni Torre yun sa mukha niya. Correct. Yung ibig sabihin ng Inabot niya pa elsewhere, doon sa alias warrant of arrest, tinuturo niya pa sabi niya, ayan, andyan dyan yung katangahan ko, nandiyan dyan. Ayan, tingnan mo, mukha talaga akong tanga dito. Yes, wrong interpretation of memorandum, siya nang nakakatakot dahil lagi ang mga pulis sumusunod lang yan sa memorandum na ibinababa sa kanila. Ngayon kung tolongges yung mga leader dyan sa mga kapulisan at mali ang pagkaka-interpret, problema yan, lalong-lalo na sa mga ganito, mga checkpoint operations, yung mga peace campaign, delikado yan kapag ganyan yung mga leader, hindi marunong mag-comprehend, hindi marunong umintindi noong
Sa mga gumagawa naman kasi ng memo, baka pwede tagalogin nyo na. Oo, para para maintindihan maintindihan talaga. nito ni Torre. Oo. Kasi ang feeling niya talaga sa elsewhere, pag nakapasok sila dito, elsewhere. Buong kingdom, pwede na nilang puntahan. Oh, Pero wala ba silang Boss Dada? Wala ba kayong abogadong matino o magaling na-explain? si Abalos, abogado eh. Kung hindi nila maintindihan yung nakasulat, ito, paki-explain mo nga, ano bang ibig sabihin nito in layman's term? Para hindi tayo nagmumukhang tanga kasi Senate yan, tas magmumukha tayong ob dyan eh. Di ba? Ang yabang niya pa, pakiliwanan. Coach Oli. Oo. Ang yabang niya pa, sabi niya, nabasa niyo na ba yung alias warrant of arrest? Sabi ni Sister Nori, hindi pa. Basahin niyo kasi, para alam niyo, gumanon pa siya. May elsewhere doon. Tapos Anong pinaliwanag. elsewhere yan? Sabi ni Sister Nori, anong elsewhere yan? Ha? Anong elsewhere? So, tinuro niya na ngayon kay Bato de la Rosa. Binasa ni Bato. Sinoplak ni Torion. Alam mo sabi ni Sister Nori? Nye, 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 nye. Walang yan ng inis. Pangasardinero. Hindi, ito Sister Nori. akala ko dati ako lang talaga yung hirap sa English. Pati din pala si Torre. Hi Torre, best friend. Tsaka ito nga nakakalungkot, Ito nakakalungkot. Kasi ilan silang mga abogado na pare-pare sila abogado. Pero yung kalibre, magkakaiba. Kasi ito nga, si Atty. Torion, litaw na litaw yung kagalingan. Ito naman si Secretary Abalos, kumukuha pa ng idea doon sa USEC ng DOJ. So, ibig sabihin, hindi talaga niya alam. Nako, magagalit sa inyo yung alma mater nyo kung saan po kayo nag-aral, Secretary Abalos. At si Tori naman, yung sinasabi niya na mag-i-stay sila dito ng isang buwan sa loob ng KOJC compound, baka hindi niya alam na trespassing po yung gagawin niya kung halimbawa itutuloy nila yung gano'n ng mga balak nila. Trespassing po yun. Buti lang, magaling talaga si Atty. Torion at napaka bitin lang talaga yung hearing na yan dahil nga si Senator Bato had to go somewhere para sa isang hearing. Kaya nga sana Senator Bato sa susunod, kung sana may susunod pa kasi madami pa din tayong mga tanong na hindi pa nasasagot eh. Correct. Sana sa susunod i-clear mo naman sir yung schedule mo para talagang makapag-focus tayo dito dahil si Mama Sonia hindi pa nagsasalita. Pasalamat kayo pag nagsalita yun. Naku po, malaking problema yan. Oo, talaga naman, ikukwento niya sa inyo lahat ng mga karanasan nila dyan sa Glory Mountain. Di ba? Kaya yan, Coach Oli, meron pa tayong Ito, balita natin. Bukod sa pabumulitika, sinabi ng isang political strategist na layon din daw ni Hontiveros na tapyasan ang budget ng Office of the Vice President. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Pasok. Sa ginanap na budget hearing ng Office of the President sa Senado, ay hindi napigilan ni Vice President Sara Duterte na barahin ang paraan ng pagtatanong ni Risa Hontiveros. Ani VP Sara, pinopolitika ni Hontiveros ang hiling na budget ng OVP para sa susunod na taon. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Kaya para kay Malutikia, isang political strategist, bakit pabubusisiin ni Hontiveros ang hiling na budget ng OVP kung sa umpisa pa lang ay nailahad at nailatag na ng Vice Presidente ang mga datos na kailangan malaman kung paano ginagamit ang budget ng kanyang opisina. I think this is the only agency that in the past two budget season where I saw beneficiaries broken down by areas. Anong ibig sabihin nun? Kung question ninyo ako, ito yung datos ko. So mag-usap kayo ng datos, wag politika. Ipinagtataka rin ito ang binanggit ni Hontiveros na fiscal space o ang kapasidad ng pamahalaan na maglaan ng budget nang hindi malalagay sa alanganin ang kalagayang pampinansyal ng bansa. Ba nag-create ng limited fiscal space? Hindi ba sa kanila dumadaan ang budget? Dahil alam ng mga congressman at senador kung nasan yan. Huwag silang magde-deny kasi sa bicameral, alam nila yan, nandun sila. Punto ni Tikia, malinaw na layunin lang ng namumulitikang senadora na bawasan ang budget ng OVP dahil sa nauna na nitong pahayag kasama ang kanyang partidong akbayan na isang malaking banta ang mga Duterte sa pwesto. Yung unang dalawa niyang tanong, that is not a policy question.
ang gusto niyang mangyari, may aalsin ako na item sa'yo. Kaya nga ready na siya eh. On the proper time, I will submit an amendment. Amendment to what? You want to cripple the office of the Vice President? Yes. Ngayon, hamon ni Tiquia kay Hontiveros na para maging patas ang senador at hindi lang nasi-single out ang pangalawang pangulo pagdating sa budget, lalo pa at nasa minority ito, ay dapat Siya ay minority. Ba't hindi mo questionin ngayon as a minority? Ano bang problema nitong NEP ni Presidente Marcos? Sa budget hearing ay malaki ang pasasalamat ni VP Sara sa suporta na nakuha niya mula sa halos lahat ng senador sa panukalang budget ng OVP para sa susunod na taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SM9 News. Sila po ay lumalapit sa Office of the Bukod tangi na si Risa Ontiveros lang pala talaga na manggagamit ang hindi pumapabor doon sa 2 billion lang yata yun yung hinihinging budget ni Inday Sara eh. Actually si Chis Escudero ay wala naman daw problema doon sa hinihinging budget ni Inday Sara. Pero ito si Risa Ontiveros dahil nga doon sa ang apelyido ni Inday Sara ay Duterte, kaya itong si ay triggered. Bakit meron tayong mga senador na ganyan, no? Manggagamit, Parang ang silbi lang nila maging attack dog laban sa mga Duterte. I mean, binoto kayo ng tao, hindi para maging taga-kahol laban sa mga Duterte. Pero ganyan lumalabas eh. So nasasayang, again, another nasayang na resources ng ating kaban ng bayan, itong ginagawa ni Ontiveros. At saka Coach Oli, sinisilip niya yung libro ni Inday Sara na naipadala na sa kanya at nabasa. Samantalang yung administrasyon nga ni Pinoy, lahat sila may libro eh. Si Leni Robredo nga may libro din tungkol sa asawa niya eh. Pera ng taong bayan yung ginamit doon. Hindi ba? Hindi lang yun. Si Mar Rojas doon sa Yolanda, may libro din siya, may comics pa siyang pinalabas. Ang dami yung mga ganyang galawan. Bakit noon hindi nyo naman sinisita? Tapos ngayon, pag si Inday Sara na, naturalmente, dati siyang taga-DepEd, so talagang malapit yan sa mga kabataan at napakaganda naman nung mensahe ng kanyang libro dahil tungkol ito sa mga totoong kaibigan. Dahil ang mga Duterte ay nabudol na ng mga nagpapanggap na mga kaibigan nila ay dapat talaga ma-instill sa isip ng mga kabataan na hindi ka dapat basta-bastang nagtitiwala. Dahil etong mga kaibigan mo na akala mong kasama mo mula sa hirap at ginhawa, ito mismo ang mga tutuklaw sa'yo. Nangyari yan, mga bossing, dito sa Davao, dito sa KOJC. Si Pastor Apollo Kibuloy, napakarami niyang pinagkatiwalaan ng mga tao, tinanggap niya ng buong buo, tinulungan niya. Pero ano ang ginawa sa Kingdom of Jesus Christ at sa Kanya? Sila pa ngayon yung mga nangunguna na nagpe-persecute sa Kanya kahit na wala namang katotohanan. Alam din nila sa mga sarili nila na walang katotohanan etong mga ipinaparatang nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Ganun din kay Inday Sara. Sabi ni Inday Sara, lumapit sa kanya ang magkapatid na Marcos at inalok siya na hindi kami mananalo kung hindi mo kami tutulungan. Kaya tumulong si Inday Sara kapalit ng pagpapatuloy ng lahat ng nasimulan ng kanyang ama. It turned out na ngayon, wala na itong mga, itong mga proyekto na to, unappropriated na po, ibig sabihin, borado na. So, talagang binudol nila si Inday Sara, ginamit lang talaga nila si Inday Sara. Magkapatid na, Marcos, kasama si Amy. Kita nyo, sino ang naglabas? Netong galit na galit si Amy sa administrasyon, Galit na galit si Amy Marcos sa mga ginagawa di umano ng kanyang kapatid at ng mga sekretary ng kanyang kapatid. Pero siya pa mismo sa kanyang initiative, nilabas niya yung listahan ng mga senatoriables under the administration ticket, kasama yung mga nasa administrasyon ng mga secretary. Ayan, kitang-kita nyo dyan sa screen. Si Amy Marcos, hindi natin talaga, ako personally, wala akong tiwala talaga dyan. Kasi sa totoo lang, alam mo lahat ng nagaganap sa angkan ninyo. Pero mas pinipili mo na protektahan yung pangalan ninyo kesa yung bayan. Delikadong-delikado na ang bayan natin ay pinamumunuan ng mga sabog. Correct. Alam mo, para sa akin, pareha sila ni Senator Risa. Tamo si Senator Risa, sinisingle out po ito si BP Sara.
Puro kay BP Sara. Samantalang sila dati galit ito sa mga Marcos. Pero ngayon, kinall out nyo ba si President Marcos ng drug test? Diba? Lantaran na yung mga ebidensya naglalabasan. Hindi po sa pinagbibintangan natin si President Marcos, pero kailangan man lang, call out nyo. Kaya ako nito, walang tiwala ako dito. Ako talaga, wala talaga. Pasensya na po. Pero wala din akong tiwala kasi marami nagtatanong sa akin, ano masasabi mo dyan kay Senator Amy, kay Senator Amy? Sabi ko wala. Until i-call out niya yung kapatid niya na magpa-drug test. Yes. Puro salita lang yan eh. Wala, ikita mo. O ano lumagpak ngayon? Kasama siya dun sa senatorial slate ng partido ng kanyang kapatid. Di obviously, lahat ng mga sinasabi niya, puro dakdak lang, kulang sa gawa. O sige nga, kung talagang naniniwala ka na hindi gumagamit ang iyong kapatid, bakit hindi mo i-call out ng drug test? At alam mo na dapat patunayan niya sa Pilipino kung yung kanyang kapatid ay adik or hindi. Hindi tayo nagbibintang. Pero obligasyon nyo patunayan sa mga Pilipino na siya ay fit. Meron pa siya sa tamang pag-iisip na pangunahan ng ating bayan. Kaya, Senator Amy, para sa akin, bagsak ka. At ako nananawagan din, huwag po nating suportahan yung senatorial balls ng kanyang partido, ng kanyang kapatid. Kasi po, hawak na nila ang kamera. At pag mahahawakan pa nila ang Senado, tapos hawak nila ang executive, tapos na tayo dyan. Lalong kakawawain ng mga Duterte. Baka bukas, may Prime Minister na tayo. Baka bukas, matuluyan na matanggal ang prangkisa ng SMNI kasi hahawakan nila yan. Kaya importante, itong eleksyon patungkol dito sa Senado, na i-shoot natin, especially, hopefully talaga tumakbo yung 3 Duterte. At yung mga kaalyado ni Pangulong PRRD ay sana magtumakbo. So, gumising na po tayo. Please naman po, kayo dating mga nabudol, wag na kayo pabudol muli. Magising na po kayo kay Senator Amy. Gising po, maawa kayo sa Pilipino. Ayan, Boss Dada. Outcast kasi yan eh. Si Amy Marcos ay na-outcast. Kasama siya sa nambudol kay Inday Sara. At hanggang ngayon ay binubudol pa rin niya si Inday Sara dahil hindi siya nakasingit dito sa administrasyon na ito dahil mayroon siyang kaaway na hipag niya. Kaya hindi siya nakasingit. Kaya hindi pa full ang pagtalikod nito sa mga Duterte. But do you think, Coach Oli, kung itong aling ito nakapasok sa administrasyon, meron siyang kapangyarihan, meron siyang say, do you think hindi ito kasama sa mga nagpe-persecute kay Pastor Apollo Quiboloy at Sano sa mga Duterte? Malamang sa malamang kasama to dahil iisa lang ang lahi ng mga yan. Iisa lang ang dugo na nananalaytay sa mga yan. Ito nga, sinasabi natin, ito si Senator Amy, ni minsan hindi ko tinesting na iboto ito. Mula na ako'y magkaroon ng karapatan bilang para bumoto ng mga politiko ng Pilipinas. Dahil, politiko din sa Pilipinas, dahil kilala ko nga, may istorya itong mga Marcos. At yung sinasabi natin na blood is thicker than water. Ito, si Senator Amy, na doon sa sinasabi siya ay nasa win-win situation, di ba? Kasi mas matimbang ang dugo kaysa sa pagkakaibigan. Kasi itong si Senator Amy Marcos, sa tingin ko, kahit ipagtanggol niya ng ipagtanggol si VP Sara Duterte, ay hindi pa rin siya itatakwil ng kanyang pamilya dahil ang dugo ay dugo. So ngayon, siguro nag-uusap-usap din itong mga itong magpapamilya. Hindi ako naniniwala na hindi nag-uusap-usap ito. So, ano ba yung title ng libro ni VP Sara Duterte? Ang aking kaibigan. Ang kaibigan. Ang kaibigan. So, eto kasi mga tao na to, sila Risa Ontiveros, ang mga Marcos, si Tama Senator yun, basahin nila yan para matuto sila. Si Isang kaibigan. Yan. Ayan, Si Senator Amy. Ayan, hindi kaibigan yan. Hindi, wala yan. Oo, demonyo yan. Eto kasi, hindi kasi sila makarelate, kaya galit na galit sila. Kasi, hindi sa kanila uso ang salitang kaibigan. Ang uso sa kanila, gamitan lang. Yung unang pinaka-punto de vista natin dyan. So, basahin nyo to. Baka sakasakali, kahit papaano, may balik sa murang pag-iisip ang inyong kaisipan. Diba? Kasi sa murang kaisipan, doon natin naaalala
lahat ng ating mga pinagdadaanan. Kasi itong mga to wala Ang mga nasa utak nito, gamitan. Kasi itong si Risa Ontiveros, may nakita nga akong picture kasama si PRRD sa stage. So ibig sabihin, tinulungan siya ng mga Duterte, pero ano sabi ni VP Sara Duterte? Matapos niya manalo, ang unang-unang politiko na kanyang binanatan ay si PRRD. Ayan tinulungan niya ni VP Sara Duterte. Kaya kayo naman mga Duterte, matuto na kayo. Matuto na kayo sa mga nakadikit sa inyo. Oo, kasi sa totoo lang, marami talagang mga manggagamit ngayon. At sigurado sa future, marami na naman yan. Yan ang laging sinasabi ni PRD na hindi ko nakakalimutan. Yung nung ako ay nagpunta sa Malacanang, napakadami namin. Pero nung patapos na ako at palabas na kami, ang konti na namin. Nakakalungkot, sabi niya, nakakalungkot na ang daming mga bumaliktad dahil lang sa, alam mo na, naging siguro gahaman sa position whatsoever. Coach Oli. At saka mag-ingat din sila kasi habang palapit ng eleksyon, mararamdaman yung lakas ng Duterte. So, marami na naman lilipat sa Duterte na dati kung anong pangit na mga sinabi sa Duterte. Kaya sana mag-ingat lang po tayo dahil alam mo na gagamitin, may agenda yung mga yan, especially yung mga tatakbo. Medyo kailangan kilatisin natin ng maayos kung sila po ba talaga ay talagang ipinaglalaban ng bayan or dahil hindi lang napagbigyan. Ingat lang, wala po tayo sa pinagbibintangan, pero syempre kailangan nating matuto kasi kaya tayo dumadaan sa paghihirap ngayon dahil maraming nabudol. Ayaw lang po nating maulit yun. Coach Oli, Master Judea, sabi ni Risa Ontiveros, i-re-realign niya yung 10 million na alokasyon para sa aklat dahil hindi daw dapat nararapat na gamitin ng pondo ng gobyerno para sa paglimbag ng isang libro. Samantala, sabi ko sa inyo, si Leno Robredo may libro para sa asawa niya. Kanino galing pera ron? Bakit hindi nila question yun? Meron pang isang libro. Meron pa silang isang libro na nilabas. Kayo nga mahilig sa libro Pero 20 million nga na pagkain nyo sa SONA. Bakit hindi nyo kinwestiyon? Hindi nyo kini-question na walang hiya kayo. Ang Pilipino, pinapakain nyo 21 pesos, isang meal. Tapos kayo dyan, isang tao, 10,000. Ito Boss Dada, sorry. Ito yung 20 million, nandun na sa kubeta. Pero itong 10 million na pinamimigay ni VP Sara Duterte, ito ay pagkain to ng utak. Pagkain ng utak to. Madadala ito ng mga kabataan hanggang sa kanilang pagtanda. Pero yung 20 million na itinain na nila, wala na, hindi na natin maibabalik yun. Sorry po sa mga nagkumakain. Dahil mayroong pangalan yun. Napopolitika dahil mayroong pangalan na Duterte yung libro, Master Judea. Ano ilalagay dun? Si VP Sara nakaisip niya na lang naman ikaw Ontiveros ang ilagay dyan. Tanga ka ba? Makakarating sa mga nanay. Tapos boboto yung mga nanay kay VP Sara Duterte kasi gumawa ng libro. Bakit? 2028 na ba? Ito talaga mga to Yung mga gawain kasi nila, yung mga bangungot nila, bumabalik sa kanila. Yung mga sarili nilang bangungot. Diba? Bitterness, selos. Diba? Maganda si VP Sara. Ewan ko ba? Sa kanila kung maganda ba sila sa tingin ng mga nanay nila. Takot sila. Patungkol ulit kay VP Sara, ito may balita tayo. Hindi takot si Vice President Sara Duterte na ma-impeach dahil hindi naman daw kawalan ang posisyon ng Vice Presidente kung tutuusin nga raw ay pumayag lang siya na makitandem kay Marcos Jr. Nakaw, mali. Noong 2022 elections, dahil sa pangako nitong ipagpapatuloy ang mga proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun nga lang, anya, at wala na itong lahat ngayon. Si Jason Rubrico magbabalita. Gustong pabagsakin ang pamilya Duterte. Yan ang punot dulo ng nilulutong impeachment laban sa kanya ayon mismo kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni VP Sara, kahit pa raw i-deny ng Kamara ang planong pag-impeach sa kanya, ay binulgar na ito sa kanya ng ilan sa kanilang mga kasamahan. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Giit ni VP Sara, isa-isa na silang pinababagsak sa pamilya Duterte.
Mula aniya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Ito, sabi ng pangalawang Pangulo, ay dahil banta ang mga Duterte sa mga nais pang manatili sa kapangyarihan. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit pa? Bakit? And all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa, o President, kung hindi maluto yung tsa-tsa nila. Hindi takot si Vice President Sara na ma-impeach dahil hindi daw kawalan sa kanya ang posisyon sa gobyerno. Dahil unang-una raw sa lahat, hindi niya naman ginustong maging vice presidente kung hindi lang nakiusap noon ang magkapatid na Bongbong at Amy Marcos. Napag-isipan ng vice na pagkakataon ito para may pagpatuloy at matapos sana ang mga nasimulang big ticket projects ni dating Pangulong Duterte. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Yun nga lang, Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. dagdag pa ni Vice President Sara, kahit matanggal pa siya bilang pangalawang Pangulo o maging alkalde ulit ng Davao City, sigurado namang hahabulin pa rin siya ng mga gahaman sa kapangyarihan. So, alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Pagbibigay diin pa ng pangalawang Pangulo, hindi problema sa kanya sakali mang magkahiwa-hiwalay ang dating magkakasama sa politika dahil wala namang katiyakan sa larangang ito. Pero ang hindi niya gusto, Ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambabastos. Yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika eh. Huwag lang maging bastos. pero nagsisisi kaya si Vice President Sara na tinulungan niya noon si Marcos Jr. sa eleksyon na naging katandem din niya sa tinaguriang Uniteam? Do I regret helping? Do you want to answer the question? Yes. Or ano mo Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. So yun ang ano, ang lupit talaga ni BP Sara. Kumakaldag na, lumipad na ang agila. At ang abangan natin, abangan natin kung sino ang kanyang unang dadagitin. Yan. Gocholi, may sasabihin ka ba doon? At least natuto na siya. Yeah. Sabi nga natin kung saan si BP Sara, doon tayo. At least natuto na siya, gumising na siya, inamin niya, diretsahan na halos siya na siya'y nabudol. At eto na, simula. Sabi ko nga, tama lang yan kasi yung inaabangan nating buwan at oras, parang tumatama doon sa mga aksyon ni BP Sara. Iyon. So ngayon, doon sa statement ni BP Sara Duterte, siya ay nagsisisi na tumulong siya. So ito mga kababayan ay indirect statement saying na nabudol ako. So hindi lang siya direkta, pero ganun po ang kahulugan nun. Kaya nga, paulit-ulit natin nasasabihin, katulad na sinabi ni Boss Dada kanina, na sana huwag nyo nang masyadong tigasan nyo na ang iyong puso. Alam natin na malalambot ang mga puso ng mga Duterte, pero kung paulit-ulit po kayong ginagamit, hindi naman po tama yun. Alam natin na ang mga Duterte, maganda po ang layunin sa ating bansa. Pero kung nabubudol po tayo at naloloko tayo, hindi ko naman sinasabi na naloloko. Kaya lang, yung pagtitiwala siguro bawas-bawasan. Di ba? Basta bawas-bawasan yung pagtitiwala para hindi sila naloloko na mga katulad ni Ontiveros. Na tinulungan mo na, tapos siya pa yung unang-una na bibira doon sa mga tumulong sa kanya. Walang utang na loob at mga manggagamit. Yan. Yan. Dahil dyan meron din
Dahil dyan, meron din tayong isa pang balita. Nagbabala si Atty. sa Salvador Panelo sa mga kritiko ni Vice President Sara Duterte na lalo lang daw mapapaliit ang pagtanggal sa kanila or mapapalit ang pagtanggal sa kanila sa kapangyarihan kung itutuloy nila ang umano'y nilulutong impeachment laban kay Vice Sara Duterte. Ayan, si Sara Santos magbabalita. Yung sinasabing nilulutong impeachment sa Kamara against you po, ma'am. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Openly discussed. Yan ang malinaw na sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang press briefing sa Senado nitong Martes tungkol sa umano'y nilulutong impeachment laban sa kanya sa Kamara. Pero bago pa man diretsahang sinagot ng bise ang isyong ito, ay nailabas na ang nasabing plano sa taong bayan. Kaugnay ng usaping ito ay binalaan naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang mga kritiko ng pangalawang Pangulo. Wala ako nakikitang impeachable ground. Alam mo, impeachment proceedings is a numbers game. Pag inuutos siya ng kung sino man ang bossing nila doon, Speaker Martin o kaya Presidente Marcos Jr., tutuluyan siya. Ito ang aking babala sa inyo. The moment you do that, file kayo ng impeachment, lalong malalapit ang pagkatanggal nyo sa kapangyarihan sapagkat magiging illegal. Giit ni Attorney Panelo, lahat ng iligal na bagay ay hindi nagtatagal sapagkat ang taong bayan na nagluklok sa mga nasa kapangyarihan ay hindi papayag na mangyari ito. Ang kasaysayan ng ating bansa, lahat na nangabuso, kahit na medyo matagal ang reaksyon, pero merong reaksyon. Tandaan niyo po yan. Ituloy niyo yan at madadali ang pagbagsak ng inyong pag-aabuso dito sa ating bansa. Isinusulong ni Attorney Panelo ang Duterte-Duterte tandem para sa 2028 presidential election. Si VP Sara para sa Panguluhan, habang ang ama naman niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagka-vice-presidente. Siya ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluhan sa 2028. Lalong-lalo na pag ng vice-presidente niya natatakbo ay si Digong, wala na, game over. Duterte tandem sa 2020. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Tapos, Etong mga Duterte naman kasi, Coach Oli, Master Judea, hindi naman ito, takot kasi talagang ma-impeach eh. Hindi naman ito takot matanggal sa posisyon. Kahit naman si Tatay Digong, kita nyo naman, hindi ba inano natin? Pinilit pa ng sambayan ng Pilipino yan para tumakbo. Binudol pa nga yan ni sino yun? Yung DILG secretary, hindi naman secretary, personal niya, Dino. Si Dino, si Martin namatay na. Dino. Inano pa yan, para nagtumakbo siya nag-file ng certificate of candidacy tapos nag-back out siya. Yung Tapos slot niya, PRD yung kanyang backup. So walang nagawa si PRD dahil siya yung nakalagay doon, tumakbo siya. And si Inday Sara, nakita naman natin na pinipilit natin tumakbo yan. Ayaw naman talaga niya. Until nabudol lang naman talaga nitong dalawang magkapatid eh. Ayaw naman talagang tumakbo ni Inday Sara eh. Sabi nga ni Inday Sara, somewhat blessing in disguise yung kanyang pagkapanalo ng Vice President. Kasi kung hindi siya VP ngayon at siya ay threat sa 2028 sa mga pangarap sa politika nitong mga hinayupak na mga demonyong ito, sigurado, kinakawawa na siya ngayon. Baka pinapa-impeach na yan, sinuspinde, lahat ng kahayupan ginawa na nila para lang ayan ay mawala sa pwesto. Dahil threat nga sila eh. Correct. So hindi patay gutom ang mga Duterte sa kapangyarihan. Pastor Apollo Kibuloy, hindi rin yan mahilig sa politika. Kaya hindi threat sa inyo itong mga ito. Si PRD, kalahati pa lang daw nung kanyang last term, nagliligpit na to. At talaga namang gustong-gusto na nitong bumalik sa Davao. Ito lang ang nag-iisang presidente na nagkaroon pa ng Salamat PRRD tribute. Correct. May libro at the same time meron pang yung Salamat PRD pa-concert para sa kanya doon sa Luneta. Nandun tayo, Boss Dada, di ba? Nandun tayo. Bukod tanging presidente ito na ganyan.
Nag-iisang presidente na nung umalis, pinasasalamatan ng tao, halos ayaw pa, gusto pa nga nilang i-extend eh. Yes. Etong ngayon, hindi pa nangangalahati, gusto ng... Ma-extend na agad eh, no? Hindi na magising eh. Oo, galit na talaga yung mga tao, sa totoo lang. Laman na tong mga nasa gobyerno ngayon ang dasal nila. Yan. Palagay ko, medyo praning lang eh. Baka kasi nga, meron silang nakikita na wala naman sa katotohanan. Kaya, again, babalik tayo dun sa drug test. Kasi syempre, baka kung ano-ano naiisip nila, hindi ko alam kung bakit takot na takot sila sa Duterte. Hindi lang sa Duterte kasi yung issue na yan, matagal na yan eh. Ultimo, may mga nagkukwento sa atin. Pagka ikaw ay nagpunta ng Davao, kina-question. May mga ganyan. Ganyan po katindi yan. The Duterte itself and then Davao, ayaw na nila. Ayaw nilang naririnig yan. Talagang malaki ang pagka-insecure nila dyan sa, again, Duterte and Davao. Pero pag in-impeach nila yan, naku, nagsimula talaga. Gulo yan. So anyway, dugtungan ko lang din, kung maalala nyo, noon si VP Sara, talagang, siya talaga yung bet ng mga tao para maging presidente. Pero, ito ay patunay na hindi po talaga sila matakaw sa posisyon. Dahil, kung matatandaan niyo po, napakataas po ng ratings ni VP Sara Duterte na mananalo siya bilang presidente. Pero hindi tumakbo. At ako po ay saksi po doon. 3 beses po ako sumama sa Caravan. So, Run Sara Run, doon sa Maynila. 3 beses po ako sumama. At napakarami talaga ng nananawagan. So, ibig sabihin lang noon ay mananalo si VP Sara Duterte. At ganun din po yung tatay. Yung tatay na si PRRD, nung panahon, nung pandemic, nung pandemic, meron silang talk to the people, di ba? Nagkaroon ng diskusyon yan kasama yung mga AFP, PNP, lahat ng sekretary na kanyang binuo. At nagtanong siya kung ayaw nyo ba sa pamumuno ko. Pag may tumayo na isa dyan na nagsasabing ayaw sa aking pamumuno, magre-resign ako bukas na bukas. Pero, walang tumayo. Walang tumayo. Hindi siya nag-resign. Yun, ang ibig sabihin na ang mga Duterte ay hindi matakaw sa kapangyarihan. Dahil pag may tumayo doon, kahit isa, si PRRD, automatic magre-resign kinumagaan. Kaya lang, walang tumayo eh. Nag-stay yun sa pwesto. Pero meron tayong, bago tayo magpapos, meron tayong breaking news. Mga bossing, dahil ito daw po si Attorney Torion ay inoferan ni General Silo at ang offer daw po ay tungkol ito sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang offer daw po, unang-una, ano no? Ito ay sa Pakinggan po natin mabuti Silo, ito. East Wincom. Yes, East Wincom. Eastmin. Eastmincom. Eastern Mindanao. Eastern Mindanao, Command. Ayan. So, sabi nila, ay no extradition and no extraordinary rendition and US would not interfere in judicial proceedings, which is, alam naman natin, yun talaga ang gusto ni Pastor Apollo Kibuloy. Pangalawa, if Pastor would submit to the jurisdiction of the court, he will be on house arrest at a place of his choosing. Pangatlo, there will be a media blackout at tutulungan daw siya sa acquittal ng kanyang mga kaso. Pero kailangan itong wala yung 10 million. Wala sa usapan yung 10 million. Tapos 10 million kailangan mawala ito. Tsaka, kailangan may mag-commit dito. Yung Office of the President, DILG, PNP, DOJ, AFP. Pero ang nag-offer mismo nito, si General Silo. Hindi. Sa statement ni PRD, ay ni Pastor Apollo Kibuloy, nire-request niya itong Office of the President, DILG, PNP, DOJ at AFP na magsisil itong mga request na ito. Well, again, ito yung according to Attorney Torion na inoffer sa kanya. Kaya tingnan natin ni General Silo ng East Mindanao Command. So ang nag-offer si General Silo. Yes. Yun, malinaw lang, para lang pero at least, di ba nakita natin na may mga ganitong offers. Tingnan natin kung ano magiging desisyon ng mga ng mga lawyers ng KOJC. Pero syempre kailangan kung itutuloy nila itong mga gusto nilang kung itutuloy nila ito, kailangan po, pirmado po ito ng Office of the President, DILG, PNP, DOJ, at AFP. Yun. Ayan. Walang extraordinary rendition. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay sasagot sa lahat ng mga paratang sa kanya
dito sa Pilipinas. Basta walang extraordinary rendition, tanggalin yung 10 milyon na nakapatong sa ulo niya at kailangan pirmado ng Office of OP, the President. DILG, PNP, DOJ at AFP. Okay, malinaw po yan ha, malinaw po yan. Malinaw po. Yang ano na yan, yang claim na yan. So yung 10 million, buburahin yan. Buburahin. Basta mag-commit sila at walang extraordinary rendition. So hindi pagkakanulo si Pastor Apollo C. Kibuloy sa Amerika. Dahil dyan, meron tayong balita. Go. Oo, ipinag-uutos ng Department of Justice o DOJ ang pagkakaroon ng investigasyon kasunod ng umano'y illegal na paglabas ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ng Pilipinas. Samantalang notary public kung saan nanumpa si Alice Guo nakatakdang magsumite ng affidavit sa DOJ para patotohanan na nakaharap pa nito ang dating alkade noong nakaraang linggo para sa paghahain nito ng kontrasalaysay. Si Margot Gonzales magbabalita. Nabunyag sa pagdinig ng Senado na nakalabas na ng Pilipinas si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo na kinumpirma naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at Bureau of Immigration o PI. Base daw sa record ng foreign counterparts, July 18, dumating sa Kuala Lumpur, Malaysia si Guo mula Denpasar, Indonesia. July 21, dumating ito ng Singapore mula Kuala Lumpur. August 18 ang dumating naman ito sa Batam, Indonesia, galing Singapore, sakay ng ferry boat. Ayon sa BI, illegal na nakalabas ng Pilipinas si Guo dahil hindi ani ito dumaan sa required procedures sa paliparan o maging sa mga seaport. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tencinco, si Guo na ang totoong pangalan ay Guo Waping ay illegal na nakabiyahe papuntang Malaysia noong pang Hulyo. Illegal din itong nakaalis ng Malaysia at nakalipad papuntang Singapore kasama mga kapatid nito na sila Sheila Lial Guo at Wesley Lial Guo noong July 21. Paglilinaw naman ni Tencinco na ang pag-alis ni Guo ay hindi nakarecord sa centralized database ng BI kahit pa nga mayroong ILBO o Lookout Bulletin Order na naka-issue dito. Sa Department of Justice sa DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla ay pinag-utos na ang investigasyon kung paano nakaalis ng bansa ang dating alkalde. Mananagot daw ang sinumang tumulong o nakibahagi sa iligal na pag-alis ni Guo. Inutusan din niya si Tencinco na agad na magbigay ng report. Binalaan din ng kalihim ang mga BI officers na maaaring kasabuat ang dating alkalde. Nagbigay din ito ng warning sa kampo at mga legal counsel ni Guo na maaaring may kinalaman din sa kanyang pag-alis. Samantala, pinasusumite naman ng salaysay sa DOJ si Attorney Elmer Galicia, ang notary public kung saan nanumpa si Guo. Matatandaan kasi nitong nakaraang linggo na kapag hain pa ng kontrasalaysay si Guo sa DOJ, kalakip ang notaryo. Sinasabing nakaharap ni Galicia si Guo noong August 14 sa kanyang opisina sa Bulacan. Sa magiging affidavit ni Galicia, inaasahan ng mga prosecutor na isasalaysay nito ang mga nangyari ng makaharap nito, ang dating alkalde. It appears that on August 14, 2024, at around 7 o'clock p.m., nung dumating siya sa opisina, nandun na isang Land Cruiser, on board is Miss Alice Guo. May nag-arrange sa kanya na may pupunta daw noon para magpanotaryo. And nakausap sila ni Alice Guo dun sa baba ng kanyang opisina, nakita niya. At nagpresenta ng driver's license si supposedly Alice Guo sa kanya. And then he notarized the counter-affidavit which was due to be submitted to the DOJ for preliminary investigation. Kasi kami hearsay lang kami, wala naman kami dun eh. Diba? So let him document whatever he wants to say and then tingnan natin. Si Galicia, sinubukan namang ma-interview ng media pero iwas sa pagkukomento o pagsagot sa mga tanong. Inaasahan na bukas, maisusumite ni Galicia ang kanyang affidavit sa DOJ. Para sa Diyos sa Pilipinas Kumahal, Mark Gonzales, SMNI News. Ayan. Alright, ayun o. Masalimuo talaga to. By the way, yung kaninang statement, yung offer, kung inyo po matatandaan, meron pong mga claims si Pastor Apollo Kibuloy bago siya tuluyan ng nawala at hindi na nagpakita. Yung statement niya na kailangan may confirmation, pirma
affirmation coming from OP, DILG, PNP, DOJ at AFP. Yun yung talagang kanyang kanyang Kasama po ito doon sa pinaka-last na statement ni Pastor Apollo, yung voice statement ni Pastor Apollo Sigibuloy. Yung pong yung OP is Office of the President po Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, Department of Justice at Armed Forces of the Philippines. Kung ano po yan, naklaro po yan. Kailangan na kasama lahat ng ito doon sa mag-agree sa kanilang mga tawag diyan, ano bang tawag dito? Siyempre, walang extraordinary rendition. Dapat. Yun ang pinaka-importante, walang extraordinary rendition or hindi pagkakanulo si Pastor Apollo Sigibuloy sa US. Basta hindi makikialam ang walang US. Labas ang US dito. Talagang Pilipinas lang. Siya ay haharap sa inyong sa batas dito sa Pilipinas pero hindi makikialam ang US. Yan. Walang extraordinary rendition. Actually, naalala ko na Musdada, Coach Oli, yung statement, pinakahuling statement ni Pastor Apollo Sigibuloy, eto yun. Yung pinakauli bago siya hindi na nagpakita. Eto po yun. Tamang-tama. Naalala ko na ngayon. At ayan, meron pa nga tayong isang panibagong intel na ngayong araw daw. Kasi kanina, dapat alas 3 ng hapon, pupunta raw sila rito, medyo umulan lang kasi kanina nakita na nga namin doon sa may gasoline station, meron ng isang truck na 6x6 punong-puno ng mga naka-uniforme. Escorted by mga mobile. Ayan. So ngayon, na-move yan, 12 midnight daw, ay papasok ang 1,500 to 2,000 police from Region 10, 12, 13 at 11. At si General Torre daw ang magli-lead. And 5 minutes daw na walang aksyon ang KOJC, lulusob na sila. At kung papasok man daw si PRD to intervene, huhulihin din daw nila kasama ang PSG. Yun ang information na nakarating sa atin. Bakit kaya nila gagawin ito? May pangako daw na maging pag naging successful ang operation, isasali siya sa command group ng kapulisan. Command group. So ibig sabihin, mga matataas na mga ito. Pwedeng maging PNP chief siya, gano'n? Malalagay na siya sa mga magdidesisyon kapag may mga ganyan. Importante yung 5 minutes daw pagka hindi daw nag-comply sa mga gusto nila mangyari, ang KOJC. So ituloy natin. Naubos si Boss Dada. Pag hindi nag-comply ang KOJC, 5 minutes lang, papasok na sila. At talagang gigibay nila yung pwede nilang gibayin. So ibig sabihin nun, pag wala daw abogado or hindi makikipag-cooperate ang KOJC, ganon, gagawin nila yung balak nila na magdadala sila ng man truck na panggiba sa mga gate, panggiba sa mga pader. Yun. Pero, handa naman po dyan. Bakit kaya madaling araw? Alas 12 na madaling araw. Ba't gusto nyo lagi sa dilim? Mga hari ba kayo ng kadiliman? Di baka magtatanim. Kasi pag umaga, pag nagtanim ka, mga kampon makikita. pala. Mga kampon ba kayo ng kadiliman? Bakit gusto nyo lagi sa dilim magsipunta rito? Yan nga, diba? Porket hindi kayo makikita niyan. Pero huwag kayo magalala, dito Barateros. Iko-cover po natin yan from all angles. At susundan po natin sila kung saan man sila magpunta. Again, wala pong anything dito sa loob. Pag may nakita sila, tanim yan. Sigurado tayo dyan. At balikan lang po natin, balikan lang natin yung sinabi ni Sir Jason Rubrico kanina. Kung ano ang inaasahan nila, kung anong panawagan nila, matiwasay, sundin lang po ang protocol, sundin ang batas. Yun lang po ang importante para wala pong masasaktan. Yes, at nangako po dyan sa Senado, si Secretary Abalos na magiging mahinahon, matiwasay itong mga ganitong pagkilos. Kaya po sana, Secretary Abalos, ay kayo po ay maging totoo sa inyong tinuran, lalo kayo po ay under oath dyan po sa komite ni Senator Bato de la Rosa. Hindi naman po natin pipigilan itong PNP na gumanap sa kanilang tungkulin, basta lamang po kayo ay sumunod doon sa mga panuntunan. Kailangan lang po, ilagay lang po natin sa ayos. Huwag pong bara-bara. Hindi po pwede na kayo po ang masusunod dahil unang-una, meron lang po kayong alias warrant of arrest at wala naman po kayong search warrant. So magpaalam po kayo ng maayos, nandiyan po mga abogado, maipag-usap po kayo ng maayos, nagawa ng NBI, sana ay magawa rin po natin. Overkill yan. Yan po ang masasabi ko dyan. Kasi kahit anong sabihin natin na maayos yan,
at kung ito ay totoo at lulusob sila, bakit kailangan ng 1,500 to 2,000 na pulis? Ano plano nyo? Hindi ko sila maintindihan. Kung may hahanapin sila dito, yes, gagawin nila ng maayos, pero hindi na kailangan yung 1,500 to 2,000 na pulis. Anong kalokohan yan? Kaya ako, pasensya na ha. Sabi ko sa inyo, wala akong tiwala dun sa pangako ni Secretary Abalos. Kasi kung matutupad yan, dapat walang ganyan. Wala nang pagsugod na ganyan. Kung merong magsasaliksik man sila, siguro mga iilang pulis, titingnan nila, hanapin nila, etc. Wala na yung susugod pa kung walang reaksyon ng KOJC, papasok, pati kung maghihimasok si PRRD, pati siya, huhulihin, pati bakit may ganun? Kaya, alam mo, samahan niyo po kami sa pagbabantay dito sa compound ng KOJC. Kahit po kayo ay nasa malayong lugar, malaki po ang maitutulong nyo. Ikalat po natin ito kung sakaling sila ay gagawa ng mali at wala sa ayos. But then again, para sa akin, wala na sa ayos agad. Yung ganong karaming pulis, that fact, talagang mali na po. So, hindi ko maintindihan. Kaya po, samahan nyo at pag nilive namin, ikakalat po natin yan. Ang dami nilang naiisip. I mean, hindi ba kayo makamove on? Isa lang yung plano nyo dito, si Pastor Kibuloy. Ang daming problema ng Pilipinas. Ang daming krimen sa buong Pilipinas. Bakit, Tore, hindi kayo makamove on dito sa KOJC dito sa Davao? Pwede kayong magpapogi. I mean, kung gusto nyong magpapogi at meron kayong gustong maabot, di umano na posisyon, ang daming lugar, kasi wala namang masama kung meron kayong gustong maabot na posisyon eh. Pero sana may pakinabang. May silbi sa bayan. Hindi silbi sa mga iilang politiko na inyong pinagsisipsipan. Dito kayo nakafocus eh. Yes. Gumawa kayo ng paraan. Ayusin nyo ang peace and order sa buong Pilipinas. Ayan, may silbi kayo. Kung dito kayo nandito, ang masasabi ko lang, move on naman. Move on na kayo. Final statement ko lang ha. Jude, sige. Dito, go. Ako muna, no? So, ito lang naman yan. Back to basic po tayo. Kung ano po ang sinumpaan yung tungkulin, kung ano po yung mandato, dapat yun po ang sinusunod natin. Kayo po ay tagapagpatupad ng batas, dapat kayo po ang unang-una na sumusunod sa batas. Ang panawagan lang po namin dito, daanin po natin sa tama, idaan po natin sa tama, idaan po natin sa legal, idaan po natin sa tamang proseso. Kasi ang pinapasok nyo po dito ay hindi naman mga kriminal. Araw-araw po kami nandito, uulitin natin. Wala po na illegal na makikita dito sa loob. Lahat po dito ay naaayon sa batas. Ang mga tao dito, mababait, mga madasali. Nakikita nyo naman po dyan eh. Naririnig nyo sa labas kung anong oras sila nagdadasal, anong ginagawa nila. Kasi naka-broadcast po yan dyan, no? May may speaker po sa labas. So, back to basic lang po tayo. Kayo po ay tagapagtanggol ng mga ordinaryong Pilipino. Kayo po ay tagapagsaayos ng katahimikan ng Pilipinas. Kayo po ay dapat pumoprotekta sa mga ordinaryong Pilipino. At sana naman, maramdaman natin o maramdaman ng mga ordinaryong Pilipino na pinoprotektahan po ninyo ang taong bayan at lalo-lalo na ang sambayan ng Pilipino. Yan, maraming salamat po. Ayan, ako lang, isa lang masasabi ko, gulo-gulo ng bayan natin. Katulad na lang dito kay Alice Guo. Nung una, gusto nyo ipa-deport. Ngayon, umalis ng Pilipinas, gusto nyo pabalikin. Ano ba talaga? Masyado na kayong aligaga. Noon, gusto nyo paalisin. Ngayon, umalis, gusto nyo pabalikin. Kayo talaga, di na kayo maintindihan. Sa mga kapulisan, basta nasa maayos lang po. Wala po tayong problema. Hindi po nag-obstruct ang KOJC sa rule of law. Kailangan lang din po talaga kayo ay mag-adhere doon sa rule of law at sa protocol. Huwag nyong isipin yung sinabi ni Marbil na wala na kaming mahuhuli kung hindi kami susunod. Kung susunod kami dyan sa mga protocols na yan. Please lang, sundin po ninyo yung protocol, sinumpaan po ninyo yan. Kapag lumabag po kayo dyan, huling-huli po kayo sa lahat ng mga lente ng mga camera namin. Ayan, Master Judea, final. Okay na ako. Ito masasabi ko sa kanila. Nakafocus kasi kayo dito, kaya ang dami nyo napapabayaan. Tingnan nyo si Alice Guo, wala. Di ba? Ang dami, gaya ng sabi ko, ang dami nating dapat asikasuhin. Hindi lang po si Pastor Kibuloy, hindi lang si BP Sara, kung saan kayo nakatutok. Para magkaroon kayo ng silbi. Pero abangan po natin
bukas. Bukas yung press con. Yes, may press Yan, con. may press con bukas. So maganda po yan, ha. Invited po si Abalos. Ay, sana. Paupuin natin dito sa gitna. Oo. So yan, inaabangan po yan. Okay? So bukas po at tandaan, ang Banateros po araw-araw, Monday to Friday, 8 p.m. po. Yan. Kita-kita po tayo. Ako po, si Coach Oli. Ako naman po, si Master Judea. At ako naman po si Boss Dada para sa Diyos At Pilipinas nating mahal. nating mahal. Kumain na ba kayo? Pilipinas natin mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.